Imagine mo ang isang lalaki na nalaglag mula sa bumabagsak na eroplano mula 10,000 feet at nabuhay para ikwento ito. Isang taong ilang beses nang nakaligtas sa nasusunog na kotse, lumulubog na bus at nadiskaril na tren. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi 7 beses. Ang bagay na ito ay talagang hindi pelikula. Ito ang tunay na buhay ni Frank Selak, isang misteryosong guro ng musika mula sa Croatia, na parang karakter sa pelikulang tatanggihan ng Hollywood dahil masyado talagang imposible. May mga nagsabi na siya ang pinakamaswerteng tao sa mundo. May iba namang paniniwala na siya ay sinumpa. Pero isang bagay lamang ang sigurado, si Frank Selak ay hindi isang ordinaryong survivor. Nagsimula ang lahat ng bagay na ito noong 1962. Sakay siya ng tren nang bigla itong madiskaril at bumulusok sa nagyayelong ilog. 17 ang nakitil pero nakalutang si Frank papunta sa pangpang kahit may bali siya sa braso at ilang pinsala. Isang taon lamang makalipas ito, unang beses niyang sumakay sa eroplano at sa gitna ng biyahe biglang bumukas ang cabin door at nahigop palabas si Frank. Subalit milagro siyang bumagsak sa isang haystack o tambak ng dayami. At ang eroplano, bumagsak at lahat ng nasa loob ay nakitil. Sumunod naman ang bus crash noong 1966. Nadulas ang sasakyan at nahulog sa ilog. At siya ay nakatakas ilang segundo lamang bago ito sumabog. Noong 1973 din, isa pang sunog na kotse ang halos tumupok sa buhok at kilay niya pero siya ay buhay pa. Noong 1995, nabundol naman siya ng city bus habang tumatawid pero nakasurvive siya ng may minor na pinsala. At noong 1996, nagmamaneho siya sa kabundukan nang umiwas siya sa isang truck. Lumipad ang kotse niya mula sa bangin na may taas na 300 feet pero talagang wala na siya sa loob. Nahulog siya palabas at sumabit sa sanga ng puno na siyang nagligtas sa kanya. At heto pa ang pinaka-plot twist. 2003 sa edad na 74, bumili si Frey ng unang lottery ticket niya makalipas ang maraming taon at nanalo ng mahigit $1 million. Pagkatapos niyang daigin ang kamatayan ng 7 beses, parang nagbayad ang buhay pabalik. Ayon kay Frey, hindi ko alam kung maswerte ba ako o malas pero buhay ako. Siya ba ay binasbasan, isinumpa, o patunay lamang na minsan na ang reality ay mas kakaiba pa sa pelikula? Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang video, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga next pa naming video. Tsutomu Yamaguchi, the man who survived both atomic bomb. Kung may taong 2 beses na hinarap ang kamatayan at naglakad paalis na buhay, yun ay si Tsutomu Yamaguchi. Ang kwento niya ay parang hinugot mula sa sci-fi movie na sobrang imposible, sobrang hindi ka panipaniwala, pero totoong nangyari. Tahimik lamang siyang Japanese engineer, pero siya ang iisang taong opisyal na kinilalang nakaligtas sa parehong atomic bombing noong World War II. August 6, 1945, Hiroshima. Nasa lungsod si Yamaguchi para sa isang business trip ng Mitsubishi Heavy Industries. Habang pababa siya mula sa tram papunta sa shipyard, sumabog ang langit. Pumutok ang unang atomic bomb, ang Little Boy, mga 3 kilometro lang mula sa kanya. Nabutas ang kanyang eardrum, panandalian siyang nabulag. Malubha ang pinsala sa itaas na bahagi ng katawan niya pero siya ay nabuhay. Gulat at pinsalado, siya ay nagpalipas ng gabi sa isang shelter. Pagkalipas lamang ng 2 araw, siya ay bumalik sa kanilang bahay sa Nagasaki, balot ng benda at pilit na nagpapagaling. Nang pumasok ang August 9, habang kinukwento niya sa kanyang boss ang impyernong nakita niya sa Hiroshima, isa na namang nakakasilaw na flash ang biglang lumitaw sa langit. Bumagsak ang pangalawang atomic bomb, ang Fat Man, at muli na namang siyang naiipit sa kaguluhan at muling pinatag ng pagsabog ang malaking bahagi ng Nagasaki. At sa muli, siya ay nakaligtas. Milagro siyang nabuhay sa 2 sa pinakamapanirang trahedya sa kasaysayan na nangyari lang ng magkakasunod sa 3 araw. Nabuhay siya ng mahaba, nagpalaki ng pamilya at naging matapang na boses laban sa nuclear weapon. Noong 2009, opisyal siyang kinilala ng government ng Japan bilang double hibakusha, survivor ng 2 atomic bombing. At siya ay pumanaw noong 2010 sa edad na 93. Paano nakaligtas ang isang tao sa 2 nuclear blast? Swerte ba, tadhana, o kakaibang liko ng kasaysayan? Ano man ang sagot, si Tsutomu Yamaguchi ay nananatiling isa sa pinaka hindi ka panipaniwala at natatanging survivor sa kasaysayan ng mundo. Roy Sullivan, The Human Lightning Rod. May mga tao talagang ipinanganak na swerte at meron ding parang may kakaibang kapalaran. Si Roy Sullivan, isang US Park Ranger mula sa Virginia, ay malino na kabilang sa pangalawa.
Mula 1942 hanggang 1997, tinamaan siya ng kidlat ng 7 beses at bawat isa siya ay nakaligtas. Hindi ito basta-bastang bihira, talagang imposibleng statistic. Ang tsansa na tamaan ka ng kidlat sa isang buong buhay mo ay nasa 1 hanggang 15,000 pero 7 beses. Ito halos ay hindi na kayang ipaliwanag ng math pero nangyari talaga. Ang unang pagtama ng kidlat kay Roy ay noong 1942 habang nagtatago siya mula sa bagyo sa loob ng isang lookout tower. Tinamaan ng kidlat ang gusali at nagliyab ang buhok niya. Para sa karamihan, sapat na yun para matroma habang buhay, pero para kay Roy, simula pa lamang ng bagay na yun. Sa mga sumunod na 35 years, patuloy siyang hinahanap at tinatamaan ng kidlat habang nagtatrabaho, habang nagmamaneho, sa harap ng bahay, pati habang nangingisda. Madalas siyang mapaso, natatapon sa ere o nawawalan ng malay pero hindi kailanman nakitil. Pagsapit ng ikapitong tama, tinawag na siya bilang the Human Lightning Rod. May mga naniniwala na siya ay sinumpa. May mga nagsasabing imbento lang ang kwento niya. Hanggang sa official siyang kinilala ng Guinness World Record dahil sa series ng hindi kapanipaniwalang insidente na ito. Subalit ang pinakakakaiba, ayon sa mga nakakakilala sa kanya, sobrang takot at takot daw si Roy sa mga bagyo at madalas niyang sabihin na parang sinusundan siya ng kidlat. Kung minsan, siya ay nagmamaneho ng napakalayo para lamang makalayo sa ulap na may bagyo. Ang buhay ni Roy Sullivan ay nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Kamalasan ba ito, natural phenomenon, o may mas malalim na paliwanag na talagang hindi natin maintindihan? Subalit isang bagay lamang ang sigurado. Hindi lamang sinuwerte si Roy laban sa matinding possibility, pinalitan niya mismo ang kahulugan ng imposible. Violet Jessop, The Unsinkable Woman. Kung isusulat mo ang kwento niya bilang fiksyon, siguradong sasabihin ng mga tao na imposible yan. Pero si Violet Jessop, isang Irish-Argentine stewardess at nurse sa mga ocean liner, ay nakatakas sa 3 sa mga pinakasikat at pinakatrahedyang maritime disaster sa kasaysayan at nabuhay sa lahat. Nagsimula ang karera niya sa dagat sa RMS Olympic, kapatid ng barko ng Titanic. Noong 1911, bumangga ang Olympic sa isang British warship, ang HMS Hawke. Talagang matindi ang pinsala pero nakabalik pa rin ang barko sa pantalan at si Violet ay walang pinsala. Pero simula pa lamang ng bagay na yun. Noong 1912, nagtatrabaho si Violet nang tumama ang Titanic sa yelo sa nagyayelong Atlantic. Habang nagkakagulo ang lahat, tumulong siya maglagay ng mga pasahero sa lifeboat at pagkatapos, sumakay na rin siya sa isa sa mga ito para makaligtas. Lumubog ang barko pero siya ay nakaligtas sa isa sa mga pinakamatinding trahedya sa makabagong panahon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kababalagan sa buhay ni Violet. Noong 1916, sa kasagsagan ng World War I, nagboluntary siya bilang nurse sa HMSS Britannic, isa pang sister ship ng Titanic. Habang nasa Aegean Sea, tumama ang Britannic sa isang German mine at nagsimulang lumubog. Tumalon si Violet sa dagat para makaligtas, pero nahigop siya papunta sa umiikot na propeller ng barko. At sa halip na matangay, tinulak siya ng isang malakas na bugso ng tubig palayo, na nagresulta sa pinsaladong bungo, pero muli siya ay buhay. 3 barko, 3 malalaking sakuna, 3 pagtakas mula sa tiyak na kamatayan. Sa mga nangyaring ito, siya ay tinawag na ng mga kasama niya bilang Miss Unsinkable. At tama naman sila. Ilan ba ang pwedeng magsabi na nakaligtas sila sa 2 shipwreck at isang malaking banggaan? Nabuhay si Violet Jessop ng mahaba, nagretiro mula sa dagat, at pumanaw ng mapayapa noong 1971 sa edad na 83. Ito ay isang kwento ng survival, tahimik na katapangan, at kakaibang kapalaran na mahirap ay paliwanag. Fidel Castro, the man who survived 600 assassination attempt. Si Fidel Castro, ang leader ng Cuba ng halos 5 dekada, ay hindi lamang kilala sa kanyang politika. Siya ay sikat din dahil sa isang bagay na talagang nakakaangat ng kilay. Nakaligtas umano siya sa mahigit 600 tangkang assassination. Parang imbento, pero marami sa mga planong ito ang naitala ng Cuban intelligence at pinaniniwalaan na marami ay galing dito sa CIA, lalo na noong Cold War. At hindi ito simpleng pagtatangkang assassination. Marami rito ay kakaiba, malikain at talagang halos parang galing sa spy movie. May mga istorya ng lason sa sigarilyo, sumasabog na seashell para sa diving spot ni Castro, toxic diving suit na may nakatagong lason, paghalo ng lason sa pagkain, paglalagay ng babae para kitilin siya, pagbubuo ng mafia-style assassination plot, at marami pang iba. Sa bawat plano, may nangyayaring mali
nagbabago ang schedule, nadidiskubre ang bomba, hindi tumatalab ang lason o napuputol ang communication ng mga assassin. Madalas pa nga siyang magbiro at minsan pa nga ay sinabi niya na kung mayroong Olympic event para sa survive ang assassination attempt, panalo ako ng gold medal. Sa uli, matapos ang dekadang panganib at sunod-sunod na tangkang assassination, pumano si Fidel Castro sa natural causes noong 2016 sa edad na 90. Mahal man siya o kinamumuhian ng mga tao, iisa lamang ang malinaw. Talagang napakaibang klase ng kanyang swerte. Paulit-ulit siyang hinahabol ang kamatayan pero hindi siya kailanman nakuha. Anders Selstrop, almost killed by meteorite. Karamihan ng tao nag-skydiving para maramdaman ang thrill ng freefall nila. Pero para kay Anders Selstrop, isang Norwegian skydiver, halos maging kamatayan ng isang talon niya dahil sa isang bagay mula sa kalawakan. Noong 2012, tumalon si Anders mula sa eroplano na nakaon ng helmet camera. Normal ang lahat hanggang sa napanood niya ang footage pag-uwi. May isang maliit pero napakabilis na bagay ang dumaan sa tabi niya. Sobrang lapit at pwede siyang tamaan o mas malala, pwedeng mapunit ang parachute niya. Dahil siya ay nagluwan, dinala ni Anders ang video sa mga scientifico. At matapos ang mga pagsusuri, lumabas ang nakakabiglang sagot. Ang object na yun ay meteorite at nasa dark flight stage, hindi nagliliwanag, hindi nasusunog, at hindi na nakikita ng mata basta nahuhulog na lamang tahimik mula sa langit. Ibig sabihin, siya ay isa lamang sa ilang tao sa buong kasaysayan na halos tamaan ng meteorite habang nag-freefall at may video pa na nagpapatunay. Tinawag ng mga scientifico ang nangyari bilang extraordinary, isang once in a billion moment. Kung tumalon si Anders isang segundo lang ng maaga o mas huli, ibang-iba ang kwento sa ngayon. Minsan talaga, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa kamatayan. Minsan, hindi mo alam kung gaano na pala ito kalapit. Mauro Prosperi, lost in the desert twice. Si Mauro Prosperi, isang Italian endurance athlete at dating Olympic pentathlete, ay sumabak sa isang pinakamalupit na karera sa mundo noong 1994. Ang Marathon des Sables, isang malupit na 6-day ultramarathon sa gitna ng Sahara Desert. Subalit ang dapat sana ay simpleng test ng stamina ay naging pakikibaka para mabuhay. Habang nasa gitna ng karera, biglang dumaan ang isang malakas na sandstorm at tuluyan siyang nawala sa direction. Nang lumipas ang bagyo, hindi niya alam na siya ay higit 180 miles na ang layo sa tamang ruta na nasa puso ng Algerian desert. Walang ideya kung nasaan siya, naglakad-lakad siya mag-isa ng 9 na araw sa matinding init, halos walang pagkain o tubig. Para mabuhay, uminom siya ng sariling ihi at sa isang pagkakataon, natagpuan niya ang isang abandoned shrine na may mga paniki sa kisame at uminom siya ng kanilang dugo para manatiling buhay. Mahina, dehydrated at halos makitil, sa wakas ay natagpuan siya ng mga nomad at nailigtas. At kung akala mo, tapos na ang kanyang desert adventure, hindi pa. Noong 2012, halos 2 dekada matapos ang una, bumalik siya sa parehong karera at hindi ka panipaniwala. Naligaw na naman siya, subalit sa pagkakataong ito, mas mabilis siyang nailigtas. Karamihan sa tao ay hindi makakaligtas sa isang ganitong pagsubok, pero si Mauro Prosperi ay nakaligtas sa parehong karanasan. Ang kanyang kwento ay isang kakaibang kwento ng tibay, determination at kakaibang kapalaran. Patunay na minsan, ang pinaka hindi ka panipaniwalang kwento ng survival ay nauulit. Vesna Volovic, the flight attendant who fell 33,000 feet. Noong January 26, 1972, si Vesna Volovic, 22 years old na flight attendant mula Yugoslavia, ay sumakay sa Jet Flight 367. Hindi alam na ang pangalan niya ay susulat sa history book sa pinaka-imposibleng paraan. Ang flight ay supposed to be routine, isang ordinaryong araw sa himpapawid. Subalit habang lumilipad ang eroplano sa Czechoslovakia, naganap na ang trahedya. Isang bomba sa baggage compartment ang sumabog sa ere at pinunit ang eroplano sa higit 33,000 feet ang taas. Habang nagkakabiyak ang fuselage, ang mga pasahero at crew ay naitapon sa nagyayelong himpapawid. Lahat ng tao sa eroplano ay nakitil, maliban na lang kay Vesna. Sa isang kakaibang twist ng kapalaran, siya ay natrap sa bahagi ng tail section ng eroplano na nakasiksik sa ilalim ng food cart na siyang nagligtas sa kanya. Ang bahagi ng fuselage na kinalalagyan niya ay umiikot pababa patungo sa lupa hanggang sa tuluyang bumagsak sa isang snow-covered mountain slope sa malayong kagubatan.
Dapat sana ay nakamamatay ang impact pero pinahina ng nyebe ang pagbagsak at nanatiling bahagyang buo ang eroplano. Si Vesna Vulovic ay natagpuan ng buhay na halos hindi makatayo. May pinsala ang kanyang bungo. Parehong mga binti ay nabali, ilang tadyang ay nabasag at napasok siya sa koma. Pero hinarap niya ang lahat at nanatiling buhay. Pagkagising niya sa ospital ilang araw matapos ang insidente, wala siyang alaala ng pagsabog o pagbagsak. Talagang hindi makapaniwala ang mga doktor na nakaligtas siya. At ayon sa mga eksperto, may ilang factor na maaaring nakatulong sa kanyang survival. Isa na rito ang pressurized section ng eroplano na kung saan siya ay naipit, malamig na panahon at mababang blood pressure. Subalit hanggang sa ngayon, walang scientificong paliwanag na lubos na makakapagpaliwanag kung paano siya nakaligtas sa isang pagbagsak mula sa gilid ng kalawakan. Si Vesna Vulovic ay kalaunan ginawa rin ng Guinness World Record bilang taong nakaligtas sa pinakamataas na pagbagsak ng walang parachute. Naging pambansang bayani siya sa Yugoslavia at nabuhay ng tahimik at mapagkumbaba at hindi hinahangad ang katanyagan. At nang tanungin siya kung paano siya nakaligtas, sinabi niya na minsan, maswerte ako at hawak ako ng kamay ng Diyos. Hanggang sa ngayon, ang kanyang kwento ay nananatiling isa sa mga pinaka hindi kapanipaniwalang survival story sa kasaysayan ng aviation. Halos parang alamat kaya sa katotohanan, pero totoo ang pagbagsak ni Vesna at totoo rin ang kanyang lakas ng loob para mabuhay. Ilan lamang ito sa mga pinakamaswerteng tao sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video, bigyan mo na ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para naman updated ka palagi sa mga next pa naming video. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. See you on my next video.